una kami nagkilala ni Commander, 1953. Siya ay 5 taong gulang. Ako ay 10 taon. Nung kami unang nagkilala. Bata pa raw ako, talagang ginusto na agad niya ako. Nung siya una kong makita, crush ko siya. Nang siya nagdalaga, kami nagligawan, nagkaibigan na kami. Nung kinasal kami, ang edad ko ay 22. Siya ay 17. Unang-una, ang Panginoon Diyos at ako'y binigyan ng ganitong pagkakataon ng habang buhay na binigyan kami ng ano. Dahil bihira naman ang nakikita kong kakaganito. Happy anniversary, Tatay Inay. Bigyan ka po Inay ng maraming anniversary ng tatay. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kaya ko siya lang gustuhan eh. Yun yata sadyang maging kapalaran ko. Nakita ko siya noon, eh, kaibigan na kami. Gusto ko niya siya ang aking first love. Pag ako talagang umibig, ay isa na lamang. Mapwera talagang kami ay kinuha na ng Panginoon Diyos ang bawat isa. Yun lang ang akin. Sabi ng mister ko, nung ako rin mapaibig sa kanya, kumasal na ng kumasal. Sabi ko, ay masamay ikay pinapaltan. Eh, hindi naman eh. Tawa ng tawa yun sa akin. Ate, ako ay ngayon tayo magkakaroon ulit ng 60 taong kasal. Ikaw ay mahal na mahal ko. Mababa pa ang ating buhay at tayo malalakas ang katawan. Siya naman ay, kaya ako naman ano rin, para namang mabait na pagkatao. Kaya sabi ko, miski ako'y batang nag-asawa, hindi ako nagsisisi. Kami naliligaw, kami maraming magkakaribal. Ay wala magawa, ako nagkamiti, ako nagkaroon ng kapalaran na eh. Siya naman ay mabait din ng asawa, kaya naman ako'y hindi rin. Pag yan ay galit eh, ako naman ay natigil na rin. Pag wala ka na bang kalipon. Happy 60th wedding anniversary! Good health po and more anniversaries to come. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga apo at anak at kami ay binigyan ng ganitong magandang kasal. Ano na yung aming sinakyan ay karikon na eh. Kalabaw. Hindi kalabaw. Hihina ng kalabaw siya. Abay di ang sinakay ka rito. Eh, hanggang sa atin, hanggang bayan. All at once everything was in view, spinning round in a faded dress. Akin po namang masasabi sa akin pong naging hipag ay super bait po din niya. At talaga po namang nasa kanya na po lahat yata ang katangian ng aking hipag na iyan. Matambay po talaga sila. Pinagtagpo ng tadhana. Ako naman nga ay talagang nagpapasalamat din sa Panginoon Diyos at ako'y umabot ng 60. Kaming mag-asawa na wala namang kasing problema. But there was never any other love. Tatay, Inay, happy anniversary. Happy anniversary, Inay and Tatay. More anniversaries to come and thank you for everything. Malaking influence kayo sa life namin. Looking back on the night we met, when the moon turned to light in the dawn, getting lost in your eyes again. Don't want this night to end, wanna remember it all. And is it really any wonder that there was never any other love?
daw sa isang simbahan, nagkaroon din ng isang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Kung hindi ako nagkakamali, they were celebrating their silver golden anniversary. Kasi yung ngayon, it is already considered Diamond Jubilee. 60 years na kasi. Yung mga yon, silver pa lang, 25 years. At habang nagmamarcha, kagaya nung ginawa kanina, habang lumalakad yung mga abay, yung mga kasama sa kasal, napansin nung pare na yung lalaki na ikakasal, umiiyak. Tumutulo yung luha. Habang papalapit sa altar, palakas ng palakas yung pag-iyak. Hanggang halos nung makarating na sa altar, humagulgul na siya. Hindi mapalagay itong pare, tilapitan niya at tinanong, sabi niya, Mister, bakit po ba kayo umiiyak? Tears of joy po ba yan? Dahil umabot kayo ng 25 years. Sumagot yung mister, sabi niya, Father, sa totoo lang, hindi po tears of joy, kundi tears of regret. Luha ng pagsisisi. Luha ng panghihinayang. Bakit ka naman nagsisisi? Bakit ka naman nanghihinayang? Tanong nung pari sa kanya. Kasi po, Father, nung bago kami kinasal, ang sabi nung tatay ng misis ko na isang abogado, pag hindi ko raw siya pinakasalan, makukulong ako ng 25 years. Kaya wala po akong choice, kundi pakasalan siya. Yun naman pala natapos na yung 25 years. Yun nga po, Father, sana pala nagpakulong na lang ako. Di sana ngayon, malaya na ako. Kabalik rin po yan ng ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Kung yung mag-asawang yon gusto nang maghiwalay, yung mag-asawa sa harap natin gusto pang ituloy ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero sa totoo lang, nung tinawagan ako at sabihan para sa pagdiriwang na ito, on the renewal of your 60th Diamond anniversary as couple, I was thinking, ano pa ba ang pwede kong sabihin sa dalawang iyon? Ano pa ba ang pwede kong sabihin tungkol sa kasal? Tungkol sa buhay may asawa? Sigurado mas magaling sila sa akin doon. Sigurado mas may alam sila sa akin doon. Dahil for so many years, they have been together. They have been living together. Marami ng pagsubok, marami ng problema, marami ng suliranin ang dumating sa kanilang buhay. Pero hanggang ngayon, nananatili silang matibay. Nananatili silang matatag. Amen? Palakpakan naman natin sila. Sa totoo lang, hindi lahat ng mga may asawa umaabot sa ganitong edad. Yes. Kaya nga ano ang bukang bibig ng marami ngayon, lalo na ng mga kabataan? Walang forever. Ito ang patunay na merong forever. Yung mga nagsasabi nung walang forever, mga bitter lang yan. Ito ang patunay. Ito ang patutuo ng merong panghabang buhay. That there is forever in love and in unity. At itong pagdiriwang natin ito ng kasal, ng anibersaryo ni Tatay Didong at Nanay Ada, ang patunay na merong panghabang buhay, lalo na kung ang pagsasama ay binabasbasan ng Diyos. Pero ano nga ba ang mga nagiging dahilan? Bakit maraming mga mag-asawa ngayon yung naghihiwalay? Ano po? Nakakalungkot mang aminin, pero many married couples nowadays are losing, number one, their sense of priority. Hindi na alam kung ano ang mahalaga sa kanila.
Hindi na alam kung ano ang importante sa kanila. Kung minsan, mas importante pa yung negosyo, yung trabaho, yung ibang tao kaysa sa sariling pamilya. Kaya nga sa tuwing ako ay magkakasal, I always advise the couple, please remember this. Your family is always your priority. No more, no less. Ang pamilya mo ang prioridad mo. Wala nang iba. Pangalawa, many married couples nowadays are also losing their sense of unity. Pagkakaisa. Konting problema lang, pinalalaki. Konting usapan lang, pinalalala. Hanggang nauuwi na sa awayan, hiwalayan. At noon ang hindi nila nakikita. Sa mag-asawa, kailangan merong nagpaparaya. Kailangan merong nagpapakumbaba. Kailangan merong nagsasakripisyo. Di ho ba? Kasi hindi naman perpekto ang buhay. There is no perfect husband, there is no perfect wife, there is no perfect family. And therefore, what we need is respect and understanding. Because we all have our own differences. Kaya nga mahalaga sa buhay may asawa, respeto, pangunawa, pagtitimpi, pasensya. Sa mag-asawa, hindi dapat nagtuturuan eh. Di ho ba kung minsan nangyayari, ikaw kasi kasalanan mo eh. Imbis na nagtuturuan, dapat nagtutulungan na lang. O pag nag-away, o kaaway yung anak, sasabihin sa asawa, hoy, mister, pagsabihan mo nga yung anak mo, bakit hindi nyo anak pareho yon? Di ba? Yun yung nakakalimutan kasi natin. So, that sense of unity. And for us to be united always, kailangan tandaan natin, we need to be humble, patient, and understanding. At pangatlo, nawawala rin sa maraming mag-asawa ngayon, bukod sa sense of priority, unity, ay ano? Fidelity, katapatan. Katapatan. Kaya nga ako, kapag may pagkakataon, tinatanong ko yung mga mag-asawa eh. Nagdiriwang pa ba kayo ng inyong wedding anniversary? Yung iba kasi pag sinabing, ay father, hindi na. Bakit? Pambata lang yun. Matanda na kami. Ay father, gastos lang yan. Father, sayang yung oras. Ang masaklap nga, pag tinanong mo yung mag-asawa kung kailan sila kinasal, hindi pareho yung sagot. Hindi tugma. Parang hindi alam kung kanino sila kinasal eh. Pero yun yung problema nga eh. Your anniversary, like what we celebrate today, is a renewal of your love and commitment. No? Kaya nga sa araw na ito, dalawang bagay ho yung pinapaalala sa atin. Una, it is a celebration, pagdiriwang ng pangako. Diba? 60 years ago, nangako po kayong dalawa na kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kalusugan, at sa lahat ng araw ng inyong buhay. Madali ang mangako, pero kung papaano tutuparin yon, ibang usapan na. Pero kayo, you have carried your promise until now. 60 years ago, nangako kayo, at ngayon, another 60 years. Mangangako ulit kayo sa harap ng Diyos, ng inyong mga anak, apo, mahal sa buhay, na kayo ay patuloy na magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Ano po? Kaya it is a celebration and the realization of that promise. Pangalawa, it is a thanksgiving. Kaya nga po tayo nandito ngayon dahil nagpapasalamat tayo unang-una sa Diyos.
for keeping you together, for bringing you together, and for guiding you together until this day of your marriage. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng inyong mga anak, sa biyaya ng inyong mga apo, sa lahat ng pagpapahalang ipinagkaloob sa inyo. At hilingin natin na sana sa mga darating pang mga masayang taon, kayo ay patuloy na gabayan at pagpalain ng Diyos sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. To many more years of togetherness, of love, of being united. Muli, palakpakan po natin ang ating mga minamahal. Ade, Yung po pangalan niya, pangalan, Adelaida, Adelaida, sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at ng at, kanyang at sambayanan, ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko sinasariwa ko ang aking pasya ang aking pasya noong tinitipan kita, nung tinitipan kita, maging aking may bahay, maging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ikaw lamang ang aking ang iibigin aking iibigin at itatanging At- karugtong at itatanging karugtong ng buhay ng buhay ngayon ngayon at kailanman. at kailanman. Kandido sa harap ng Diyos, ang isang bayanan, sinasariwa ko ang aking pasya noong tinitipan kita na maging aking asawa sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Kalinga, Ama naming tapat, Tapat, pagpalain mo palain mo po, kaming nag-iisang palad, isang palad, papagningningin mo po sa lahat ng oras oras, ang pagsasamahan namin, sama namin, dalisay at wagas sa puso at diwa, lagi sanang magkaisa at naway maging matatag sa hirap at lusa, sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig ngayon at kailanman. Amen. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Even there your hand will guide me. Right hand will hold me fast. Your right hand will hold me fast. Your hand will hold me fast. Maligayang anniversary ng inyong kasal. Ay, hindi ko nga. Ayun nga lang. Ayun na nga lang sabi ko.
Happy anniversary na lamang sa inyong dalawa. Maraming salamat sa Diyos at kayo umabot sa 6 taong pagsasama nang wala naging problema. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong para po may celebrate ng maayos ang 60 years wedding ng aking ama't ina. Ito po'y hindi magkakaroon ng magandang kaganapan kung wala pong maraming tumulong. Maraming salamat po sa inyong lahat ng dumalo at tumulong para maisaayos at mabigyan ng katuparan ang 60 years wedding ng inay at tatay. Inay, tatay, mahal na mahal ko kayo. Happy 60 years wedding anniversary sa inyo. Naway bigyan pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay at ligtas sa anumang sakit. Naway magkaroon pa ng susunod na wedding, mga 75 years anniversary. Maraming salamat po. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. And happy 60 years wedding anniversary sa inyo, inay, tatay. 60 years na pagmamahalan, pag-unawa, pagtsatsaga ang pinagsaluhan nyo. So, kami po ang inspirasyon para sa inyong lahat. So, patunay lamang na ang pagmamahalan ay tumitibay sa mahabang panahon. Maraming salamat po sa inyo, inay, tatay, sa pagmamahal at sa pag-aruga mo sa aming mga anak. So, napakabuti po ninyo, napakalaki ng puso nyo. So, maraming salamat po, Lord, sa biyayang pinagkaloob nyo para sa kanila. And sana po ay marami pa kayong mga ala-ala na pa inyong pagsasamahan. Mahal na mahal po namin kayo. Magandang gabi po sa lahat. And mahaba po yung message ko, kaya allow me to read my message to inay and tatay. To inay and tatay, happy 60th wedding anniversary po sa inyo. Congratulations, and we're praying for you to have more wedding anniversaries together. Sa mga hindi po nakakaalam, lumaki po ako sa inay at tatay, kaya napagkakamalan po ako laging bunsong anak nila. And as part of my message to them, I want to share to you as well yung 3 bagay na natutunan ko sa kanila growing up. First po is love. Ang inay at tatay ang first idea and model ko po ng love, true love. Sa kanila ko po nakita habang lumalaki ako mula sa bahay kubo hanggang sa bahay na bato, na laging masaya at nagsisipag sa araw-araw. Lagi sila nagtutulungan, pati po sa mga anak at apo, lagi po nilang tinutulungan hanggang sa lumaki na kami. Lumaki din po kami na laging may handaan. Kahit maliit na okasyon, lagi po kaming may handa at maraming bisita. Tulad po ngayon. Doon ko din po natutunan yung makipag-socialize. Pagdating sa love, idol ko po kayo, inay at tatay. At nakakatuwa naman din po, share ko lang din po sa inyo na parehas po kami ni William ng anniversary sa inay at tatay. Pero hindi po ito sinasadya. Nawa isa po itong sign mula kay Lord na susundan namin yung narating ninyo sa relasyon ninyong dalawa. Second po na natutunan ko sa inay at tatay is hard work. So nung bata pa po kami, ang naaalala ko po sa inay at tatay about sa pamumuhay ay maging masipag, magtapos ng pag-aaral at magtrabahong mabuti. Kasi nung lumaki-laki na po kami at kapag may hinihingi or gusto po kami ipabili, lagi ang sabi po ng inay, wala pa sa ngayon. Di pa kasama sa budget. Kung gusto nyong mabili o makuha ang gusto nyo, magtapos kayo at magkaroon ng magandang trabaho. Kasi one time may pinabili po ako sa inay na laruan, galit na galit po siya. As in, pinagpapalo niya po ako kahit kakasimba lang namin. So, doon ko po na-realize na ang hirap pala talaga namin. Hindi ko po yun makakalimutan kasi kakasimba lang namin. Kaya po talaga nag-aral din kaming mabuti dahil lagi nila kaming pinapaalalahanan. Sa inay ko po natutunan ng unang pagbibusiness. Kasi meron po siya dating sari-sari store. Kung saan nagtitinda po kami ng chichirya, yosi, soft drinks, saluhalo, fish balls at palamig.
Lahat po yan natutunan namin kasi mapapalo po kami pag hindi po kami sumunod. Kapag nga po may liga sa court, ay napapalibutan po yun ng tindahan pero lahat po yun sa inay. Ganun po siya madiskarte. Sa tatay naman po, ang natutunan ko ay mag-invest sa long term, sa lupa. And part po ng learnings na iyon ay itong farm na ito, ang San Isidro Labrador Resort and Leisure Farm. And third learning ko po from inay and tatay is faith. Pananalig kay Lord. Sa inay at tatay, natutunan ko pong maging faithful and laging manalig kay Lord. Na kahit gaano kataas ang marating, manatiling humble, mapagkumbaba, huwag maging mayabang. Noong bata pa po kami, lagi po kami nagsisimba ng inay. Tapos ang tatay naman po, lagi kong naririnig, nagpapasalamat kay Lord. Sa paglaki po namin, nadala po namin yon. At ngayon sila ay matatanda na lagi po namin sinasabihan sila na magpahinga na lang at mag-enjoy. Pero lagi po nilang sinasabi na manghihina sila kaya gusto pa din po nilang gumagalaw. Kaya ang handa po natin ngayon ay ang mga baboy na inalagaan ng inay at tatay. Isa pa po, ang pinapatigil na din namin sana sa tatay ay yung paghahawak ng iba't ibang committee. Pero mas pinipili pa rin po niya ang pag-serve o paglilingkod sa mga tao at ikabubuti po ng community. Kahit anong oras, basta kailanganin po ng mga tao, pupuntahan pa po ng tatay sa edad niya na 82 years old. Pero hinahayaan na lang din po namin dahil ang sabi niya, ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. So yan po yung mga bagay na natutunan ko sa kanila na dadalhin ko din hanggang pagtanda at ipamamana sa next generations. Malaking bahagi po ng aking life ay influenced by them. Kung ano ako ngayon dahil sa kanila at kay Lord. Muli, happy anniversary po inay at tatay. Maraming salamat sa inyo sa lahat-lahat at enjoy niyo po ang araw na ito. We love you and God bless you. Happy 60th wedding anniversary inay and tatay. Medyo nakaka-pressure yung message ni ate, sobrang haba. So ako, iiklian ko na lang. Ang tanging wish lang po namin is sana mas humaba pa ang buhay nyo at makapag-celebrate pa tayo ng mas marami pang anniversary. And thank you sa lagi pong pag-aalaga sa amin simula nung bata pa kami kahit makukulit po kaming mga apo nyo. Ayun lang po, lagi po kayong magmamahalan ng inay and happy lang. Ayun lang. Tonight, we celebrate something truly rare, truly beautiful, at talagang pang-movie. 60 years of love ni inay at tatay. Sa kanila po ako lumaki. At kung may meaning man ang salitang home, sila yon. Ang inay, hanggang ngayon, kahit malaki na ako, nilalaban pa rin ang damit ko. Tapos kapag naglilinis siya at napapagod, siguradong magagalit kasi love language niya ang pagiging masipag at magagalitin talaga. Ang tatay naman, grabe ang sipag. Araw-araw naglalakad, pumupunta sa farm, nagpapakain ng baboy, at yung baboy na yon, siya na yung handa natin ngayon. At kapag nagkakwentuhan kami, ang saya at ang daldal niya. Sasayaw pa yan kahit walang music. Ang tatay at ang inay, kapag magpapahinga, magpapabukas ng TV, uupo sa sofa, at maya-maya makikita mo, pikit na sila. Di na natatapos ang Batang Quiapo. At kapag uuwi na ako sa Makati, ang inay, iyahatid pa rin ako hanggang kanto. Minsan, pupuntahan pa si Teroy sa malaking bahay para lang masigurado na maiyahatid ako hanggang kanto. Tapos kapag magpapasama rin ako sa studio, hindi niya ako hihindian. Lagi niya akong sinasamahan. Ganito po sila, palaging nag-aalaga, laging nagmamahal, kahit sa maliit na paraan. Inay at tatay, salamat po sa pag-aalaga, sa pagtatanong kung nakakain na ako, at kung okay pa ako. Kahit minsan napakamaldita ko at laging galit. Saan pa ba magmamana? Ang hiling ko lang, magtagal pa po kayo sa mundong ito, malusog at masaya at umabot pa sa 100th wedding anniversary nyo.
Inay at tatay, mahal na mahal ko po kayo. Thank you for being my home. So let's all raise our glasses. Congrats po, 60 years of love. Salamat inay, tatay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Kahit na napakakulit ko, di pa rin po kayo nagsasawa na mahalin ako. Minsan, naiinis na kayo sa akin dahil sobrang kulit ko. Tapos di pa rin po kayo nagsasawa na kahit laging puyat, alam ko naman po na kaya nyo kami pinapagalitan para lang din po sa amin. Happy anniversary po. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat sa pagmamahal niyo binibigay sa aking mga anak at sa amin. Sana humaba pa ang inyong buhay at marami pang anniversary ang dumaan sa inyong mag-asawa. Salamat po sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Kuya Candido, Ate, happy 60 wedding anniversary. Ang aming pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mag-asawa katulad ng pag-alaga kay Junjun, ng mga nakako sa Maynila kay Saris, at ng na-hospital si Cesar sa Heart Center. Ay siya ang lagi kong kasama at siyang naging isang magulang ko sa aming pamilya. Lubos na hindi ko namin ito malilimutan. Maraming salamat, Kuya Candido, Ate. Sana ay humaba pa ang ating buhay. Salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa karawan ng pinagdiriwang ngayon ng aking pinaka-tatay na ay kapatid kong panganay. Dahil sa dinami-dami ng mga kagaya nilang sa ating sa ngayon, ay sila'y kasalukuyang nagsasama ng pareho pang may diwa o may buhay. Dahil sa isipin natin, sa loob ng 60 taon pagsasama, at dahil anniversary nila ngayon, ay parang natatangi ang kanilang kalagayan dahil nang sila'y pareho pang malakas at nabubuhay ng matiwasay sa ating mundo. Yun na lamang masasabi ko sa aking kapatid na panganay na bilang tatay ko rin sa ngayon. Ganun na lamang aking pasasalamat. At sila'y nakikita kong sa ngayon niya bilang anak na bunso o kapatid ay matiwasay ang kanilang pagsasama. At ito nga, kaya itong sa araw na ito ay sila'y nakikita natin magkasama pa. Yun na lamang masasabi ko. Maraming salamat po. Sa mahal kong tiya na napakabuti talaga, wala akong masabi. Sa aking tiyo Albert Martinez, talagang hanggang ngayon makisig pa rin. Nakikita natin sa kanila ang isang magandang ideal family. Kaya naman, wala na akong masabi kundi sobrang pasasalamat kay Lord. Pinagkalooban ako kami ng mabait na kapatid ng tatay na si Tia Ade. I love you, Tia. Kung nabubuhay yon, sobrang tuwa niya, walang paglagyan. Dahil ganyan din ang gusto niya. Tiyo, salamat sa sobrang pagmamahal mo sa aming Tia. Sadyang ako'y walang masasabi. Ang aking Albert Martinez. Happy 60th anniversary. Sana, sabi nga ni Tiyo kanina, Tiyo, kailan kaya ikaw uli kakasal? Sabi niya pag 75. Ay, buhay pa kaya ako nun? Maka-attend pa kaya ako ng ganito kagandang kasalan? Baka mauna pa ako sa iyo, Tiyo. Pero sana, andito pa rin ako. Nandito pa rin kayo at magkasama-sama ulit tayo. I love you both. I love you sa lahat ng dumating, dumalo. Nagpapasalamat ako. Nagpapakita lamang na talagang napakabuti ng puso ng aming tiyo, Tia. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkakaloob ng ganitong pagkakataon. We were